Noong panahon iyon, nabalitaan ni Juan Bautista na nooy nasa bilangguan ang mga ginagawa ni Kristo. Kaya't nagsugo si Juan ng kanyang mga alagad at pinatanong sa kanya, "Kayo po ba ang ipinangakong paririto o maghihintay pa kami ng iba?" Sumagot si Jesus, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. Nakakikita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gubagaling ang mga ketongin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga tuka ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin." Pag-alis ng mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. "Bakit kayo lumabas sa ilang? Ano ang ibig ninyong makita? Isa bang tambo na inuugoy ng hangin? Ano nga ang ibig ninyong makita? Isang tao may maringal na kasuotan? Ang mga nagdaramit ng maringal ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga bang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo, at sinasabi ko sa inyo, higit pa sa propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan, narito ang sugo na aking ipinadadalang mauna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinagaharian ng Diyos ay dakila kaysa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, brothers and sisters. Batiin nyo naman yung katabi nyo, sabihin nyo, "Good morning, brother. Good morning, sister. And God loves you." At asa ng pamasko po nito? Malapit na ang Pasko. At bukas, 15, sa iba, magsisimula na sa gabi ang tinatawag na simbang gabi o nobina ng Kapaskuhan. Then sa 16 naman, magsisimula ang tinatawag na Misa de Gallo. At kung napapansin ninyo, kakaiba ang kulay ng ating simbahan o ng ating liturhiya. Parang tank or light, light violet sometimes, no? Alam niyo po, may isang kwento, ng isang ginang na pumunta sa isang pare. Sabi niya, "Father, meron po akong malaking problema." Sabi nung pare, "Anong problema mo, sister?" "Problema ko po, nanalo yung aking asawa ng kalahating bilyon sa loto." "Ha? Problema ba yun?" Sabi ni Father, no? "Hindi problema yun, no?" Sabi niya, "Problema ko, Father." Sabi nung ginang. "Bakit ho?" "Kasi yung asawa ko, meron siyang sakit sa puso." "At baka pag sinabi ko sa kanya na nanalo siya ng kalahating bilyon sa loto, ay baka himatayin siya at ma-stroke, mamatay." Sabi nung pare, "Problema nga yan." "O sige, sabi niya, "Tutulungan kita, no? Papuntahin mo yung asawa mo rito at ako mismo magsasabi sa kanya, no, na hindi siya mabibigla." So pumunta yung asawa doon kay Father. "Ay, Father," saya, "Iho, kamusta ka naman? Kamusta na ang kalusugan mo?" "Okay naman po, Father." Sabi niya, "Alam mo ba, anak, na yung mga tao, hindi sila yung mga tao na nananalig sa Diyos, hindi sila nakasandig sa mga bagay na material." "Opo, totoo po yan, Father." No? "At alam mo ba, anak, na kailangan ay hindi tayo kumakapit sa mga bagay na material tulad ng pera." "Totoo po yan, Father." "At alam mo ba, anak," sabi niyang pare, "no, kung sakali man
na ikaw ay manalo, sabihin na natin ng loto, ng kalahating bilyon, no? Anong gagawin mo? Sabi nung lalaki, Father, simple lang ho yan. I-donate ko lahat sa simbahan at si Father ang hinimatay. Hindi niya. Si Father palang may sakit sa puso. Kalahating bilyon. No? Anyway, bakit ko sinabi? Para lang siyempre, pasahin kayo. Kasi ngayong linggo nga ay linggo ng Gaudete or linggo ng tuwa para sa Adbyento. Kaya nga itong ating kulay, no? Ang kaligayahan. At sa ating ebanghelyo, nakikita natin kung saan dapat natin ibase ang ating kaligayahan. Una sa lahat, ang sinabi ni Juan, kayo po ba ang pinangakong paririto? No? Tandaan po natin, si Jesus ay pinsan ni Juan. Bagamat, no, hindi ganon kaklaro pa kay Juan, no, ng sagad-sagaran, yung pagkatao ni Jesus. Pero sa totoo lang po, no, si Juan ay kumbinsido. No? Ang hinihingi lang ni Juan ay ang katibayan na siya nga ang Mesiyas. At of course, sinagot siya ng Panginoon. No? Sabihin ninyo, nakalalakad ang pilay, nakakitang bulag, at gumagaling ang mga kitongin. Itong sinabi ng Panginoon ay reflection or connected sa sinabi ng ni Propeta Isaías, no? Na ating nabasa rin sa unang pagbasa. No? Ng Mesiyas ay magpapagaling at gagawa ng milagro at kabutihan. Alam niyo po, no? Sinasabi sa atin ng ating ebanghelyo at ng ating mga pagsulat ngayong linggong ito ng Adbyento, ng ating kasiyahan o kagalakan ay dapat hindi pansamantala lamang. No? Kaya nga, di ba? Iba ang happy sa joy. Di ba? Parehas bang happy sa joy? Hindi. Yung happy tissue yan. Yung joy, yun yung panghugas ng plato. Ito. Masyado kayong serious. Ang happy, hindi yan toothpaste. No? Ang happy, no? Pag sinabi mong happy, ano sa Tagalog ang happy? Masaya. Ang joy, magalak. Di ba? Yung bang nagpakita yung mga anghel sa pagsilang ng Panginoon, ano bang kanilang sinabi? Happy to the world o joy to the world? May kanta tayo, happy to the world, the Lord. Hindi, di ba? Joy to the world. Kasi, no? Yung joy, kaya nga yung yung ikatlong kandilang Adbyento, it symbolizes joy. Bakit joy? Kasi ang joy, no, ay hindi pansamantalang kaligayahan. At ito ay merong ugat na nakabase sa ating puso at sa ating ginagawa. No? Kaya nga, yung pagiging Mesiyas ng Panginoon, hindi niya sinabing directly, kundi ipinakita niya sa gawa. Ito ang ginawa ko, ayan, pinagaling ko, ayan ang katunayan na ako ang Mesiyas. Ganon din, no? Yung ating kagalakan, alalahanin natin mga kapatid, ay nakabase sa ating disposisyon ng ating puso at sa ating ginagawa sa ating kapwa. Hindi ba? Siguro na-experience nyo niya at na-experience ko na. Kapag nakagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, hindi ba masaya tayo? At hindi lang yon, hindi lang ikaw ang masaya, pati yung taong tinulungan mo ay masaya. Anong tawag mo doon? Joy. Kasi hindi lang ikaw, kundi may ibang tao pang natuwa
sa iyong ginawa. At hindi lang yun, hindi lang kayong dalawa, pati ang Panginoon ay natuwa sa ginawa mo. At yun ang hamon sa atin ngayong Adbyento, kung saan itatatak natin ang ating pagiging Kristiyano at ang ating paghahanda sa kapasuhan. No? Gusto mo ba ng joy to the world o happy to the world? Diba? Kaya nga, no? Nagbibigay tayo ng regalo. Ito yung fondasyon kaya tayo nagbibigay ng regalo. Alam mo, sa totoo lang, no? Bakit tinatanggal, isa sa mga reason, kaya tinatanggal natin yung price, di ba, ng mga regalo. Tinatanggal natin kung magkano yung regalo para balutin natin sa napakagandang Christmas, yung wrapper. Kasi hindi man mahalaga kung anong laman ng regalo. Ang mahalaga, nagbigay ka sa iyong kapwa at yun ang naging dahilan at siya'y natuwa. Dahil ikaw rin ay natuwa. Hindi ba? Yan ang dahilan kaya tayo nagbibigay ng regalo. Hindi naman importante. Of course, importante rin kung anong laman. Pero ang pinaka-importante doon ay yung pagbibigay. No? Nabukal sa puso. Nabukal sa ating pagmamahal sa Diyos. No? Kaya nga alam ninyo, no? Itong pagre-regalo natin, una sa lahat, ay isa lamang pagbabayad sa napakahalagang regalo na tinanggap natin sa Diyos. At sino yun? Panginoong Hesus. Yan ang regalo na kahit kailanman hindi natin kayang tumbasan ng kahit anong regalo meron tayo. Kaya nga, siya ang dahilan ng ating kagalakan. At siya rin ang humahamon sa atin kasama na ako. Hinahamon tayo ng Panginoon. Gusto mo bang magalak? Gusto mo bang maging totoo ang iyong kaligayahan, katuwaan? Ikaw ay magpasaya sa iba. At magiging masaya ka rin sa iyong buhay. Di ba? Alam nyo, kung lahat ng tao sa mundo, ang misyon ay magpasaya ng tao. Kaya alam nyo, sinabi ni Pope Francis, open and close parenthesis, no? Nung nagpunta yung mga, first time, nagpunta sa Vatican yung mga comedian sa Hollywood, no? Yung mga famous comedian. No? Ano sabi ni Pope Francis? Your comedy is a ministry. At sabi niya, no, it is easy to make people cry, but it is not easy to make people laugh or smile. No? Kaya nga, isang ministeryo, kala nyo ba lectors, choirs, commentator lang ang ministry? Hindi. Ministry din ang tinatawag na magpasaya ka ng isang tao. Kaya nga, sana habang tayo naghahanda sa panahon ng Adbyento, tanungin natin ang ating sarili, ilan na bang tao ang napasaya ko? How many people did I make smile or happy? Una sa lahat, yung mga nasa tabi ko, yung pamilya ko. Napasaya ko na ba yung husband ko? Napasaya ko na ba yung misis ko? Napasaya ko na ba yung anak ko? Napasaya ko na kaya yung inaanak ko? Napasaya ko na kaya yung kapitbahay ko? Ay, ito ang ating hamon sa ikatlong linggo ng Adbyento. At sana, no, gawin natin ito upang maging makahulugan ang ating ipagdiriwang na Pasko.